Magandang araw mga idol. For today's vlog, meron tayong i-change oil na Bergman Street sa mga gustong mag-DIY at hindi alam kung paano mag-change oil nito. So dito sa ilalim, ayan, nandito yung drain bolt niya o drain plug. So, tatanggalin natin yan gamit ang 17mm na socket wrench. Pakaliwa ang pihit. Every time na magtatanggal tayo ng mga bolt, usually pakaliwa talaga yan. So, buksan lang natin hanggang ma-drain natin yung oil. Pag medyo maluwag na, pwede na nating kamayin yan. As usual, pakaliwa uli ang pihit para tuluyang lumuwag at matanggal natin itong drain plug. So, i-ready nyo na yung pangsahod nyo kasi tutulo yung langis nyan. Hintayin nyo lang hanggang tuluyang ma-drain yung lumang oil. As you can see, medyo malabnaw pa yung ating langis. Ayan, medyo hindi pa siya masyadong dark ang kulay. So, kasi every 1.5 ang change oil nito. Kung mapapansin nyo rin, ayan may strainer siya. So, pwede nyong tanggalin din yan. Hilahin nyo ng dahan-dahan. Pero ako hindi ko natatanggalin yan kasi the last time na mag-change oil ako nito, natanggal ko na yan at nabugahan ko na yan sa ating compressor. So, advantage na merong ganyan kasi napapanatili talaga na malinis yung ipapump ng oil pump na oil papunta sa ating cylinder head. So, yan ang purpose kung bakit merong oil strainer yung ibang mga motor. Kasi yung iba wala. At saka mga idol, hindi ko na rin ito bubugahan ng hangin ng ating compressor kasi syempre yung compressor nagmo-moist ang tangke nun. So, malaki ang chance na malagyan ng tubig yung ating makina. At pag nalagyan yun, syempre, madadamage yung ating bearing na baka maging dahilan para masira agad siya. So, itong drain plug, bubugahan din natin yung langis yan o ng hangin yan. Bubugahan natin ng hangin ng ating compressor para malinis talaga. At habang nagde-drain kayo, buksan nyo na rin itong lagayan ng oil para tuluyang ma-drain siya. Mas mabilis kasing ma-drain ng oil pag nakabukas ito. Syempre, pag natanggal natin itong dipstick, lilinisin din natin yan. So, bubugahan din natin yan sa ating compressor or pwede nyong punasan lang ng malinis na basahan. So, ito na mga idol. Okay na yan. Yan. So, ilalagay na natin ito. Itong cover ng kanyang drain plug. So, nalinis ko na rin yan. So, ang pagbalik nito is yan. Kung pagbuka natin is clockwise, ngayon, counter naman. So, pag nagbukas, clockwise. Pag sarado is counterclockwise. So, ugaliin nyo pag naghihigpit pa kayo. Hanapin nyo yung thread, yung tamang thread. Huwag nyo basta isalpak. Para iwas loose thread. Yan. Tapos, higpitan natin yung tamang torque lang. So, before tayo magsalin, yan, gagamit tayo ng embudo. Yan. So, hindi ko na mabibidyohan kung anong oil lang ginagamit ko. Pero, bahala na kayo. Basta 10W40 pag sa scooter. So 650 ml lang pala ang kasya rito. Kaya yung 800 ml sobra na yon. So magtira kayo ng 150. So 650 pala to mga idol. Ayan naka-indicate naman sa fan cover niya, 650 ml lang. At ito na mga idol, nailagay na natin yung bagong langis o nakapagsali na tayo ng bago. At ito yung natira niya, 150 ml doon sa 800 ml na binili natin. So ibalik na natin itong dipstick at isunod naman natin ang gear oil. So magpapalit din tayo ng gear oil. So itong dalawang bolt na to, dito tayo magbubukas. Ayan, so yung sa baba, ito dito tayo magde-drain. Yan ang kanyang drain bolt o drain plug. At yun namang sa taas, mamaya pag magsasali na tayo, dyan natin idadaan yung bagong gear oil. So ito pala is 50 ml lang.
na yan. So medyo mapula na yung oil niya. So 50 ml lang ilalagay natin dyan. Siguro enough na yon, na-drain na natin. So ibalik na natin yung cover niya. Dito tayo magsasalin ng gear oil. So dito tayo nag-drain, dito tayo magsasalin ng gear oil. Yan, maigpit na yan. So, luluwagan naman natin to para dito tayo magsalin. Since 50 ml lang naman ang kailangan, so gagamit tayo ng measuring tool. So itong syringe ang gagamitin natin. 10 ml lang yan, pero meron talagang nabibili na malalaki. So ganun lang naman kadali at kasimple mag-change oil at magpalit ng gear oil. Sana nakatulong ako sa inyo mga idol. God bless.